Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah, Jesus. Ika'y higit sa anuman, Panginoon. Oh, ang iyong pangalan, O Diyos, ay higit sa anumang nararanasan namin. Ika'y higit sa anumang pangailangan, Panginoon. Ika'y higit sa
makapangyarihang pangalan, Jesus, ang aming itinatakal ngayong umagang ito, O Diyos. God, Lord, sa kabila ng nangyayari sa aming bansa, sa kabila ng nangyayari sa buong mundo, Panginoon, God, you will remain worshiping you. God, you will remain, Lord, praising your name, Lord, for you are God, for you are worthy, Lord. God, at hindi magbabago yun. God, hindi magbabago na ikaw ang aming Diyos. Hindi magbabago, Panginoon, na ikaw'y mabuting Diyos. Kaya, Panginoon, Lord, may we still, God, give the highest praises unto your name, O God. Hallelujah, Jesus. We praise you, God. We honor you, God, this morning, O God. Tanging pangalan mo lamang ang may taas, O God. Lord, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord, at ngayong umaga, Panginoon, Lord, tinataas po namin itong online service sa iyo, O God. Lord, na alam namin, O God, Lord, that wherever we are, Lord, sa aming mga tahanan, Lord, ay naroon ka. Dahil, Panginoon, kung nasaan ang iyong mga anak, Lord, naroon ang iyong presensya. Kung nasaan ang iyong mga anak, Panginoon, ay banal. Banal ang lugar na iyon, Panginoon. Kaya, Lord, maghari ka po sa bawat tahanan, O Diyos. In Jesus' name, God, Lord, bless CCM family, Lord. Lord, bless, Lord, everyone, Lord, na makakarinig sa iyong banal at buhay na salita, Panginoon. God, at pagpalain mo rin, God, ang iyong anak, O Diyos, our pastor, Lord God. Lord, who will preach your word, Panginoon, that your spirit, God, be upon him. Lord, bless your word, bless your servant, God. Lord, at handa mo po ang aming mga puso, God, as you receive your word this morning, O God. Lord, we speak victory, Lord. We speak, God, for your presence, O God, to be with us, Panginoon, in Jesus' name. God, continue to unite us, Panginoon. Di man kami magkakasama-sama ngayon, but God, Lord, unite our hearts, God. Unite us, God, with your spirit, God. At ikaw lamang, Panginoon, ang maranasan, O God. Lord, salamat. Salamat, God. We praise you. We honor you, God. This and pray in Jesus' name. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay may pananambahan sa araw na ito at dadako po tayo sa mga salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Alam po ninyo, kahit pa hindi tayo nagkakasama-sama sa simbahan, ay ang Diyos ay kasama natin kapag may 2 o 3 nagkakatipon para sa Panginoon ay kasama natin siya. Kaya nga po sa araw na ito ay magbubukas po tayo ng salita ng Diyos. At alam po ninyo, ang salita ng Diyos ay kailangan natin dahil ang Biblia ay nagsasabi na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan, nagbibigay ng kalakasan, at nagbabago din ng buhay. Papabanal, yan lahat ay nakasulat po sa Biblia. Kaya napakahalaga na hindi tayo tumitigil sa pagbabasa ng Biblia. Ngayon pong umagang ito ay pag-aaralan natin ang isang familiar na bahagi ng Biblia sa aklat ng awit sa Psalm 23 mula verse 1 hanggang verse 6. Babasahin ko po sa Tagalog. Samantalang sa monitor ay mababasa po ninyo sa NIV nakalagay, no? Sa Tagalog ay ganito po ang nakalagay. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban.
Sa aking ulo, langis ay binubuhos at aking saro pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin, di nagkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Pray po muna tayo para mapagbulay-bulayan po natin ang napakagandang bahaging ito ng salita ng Diyos. Ang awit ni David sa bahaging ito ng chapter 23 tungkol sa pastol at tungkol sa tupa. Tayo po sandaling manalangin. Napakaganda ng araw, Panginoon, dahil Ikaw ang may likha nito sa amin. Napakabuti mo dahil sa kabila ng aming pagkukulang at maaaring mga kasalanan ay nandyan ka pa rin upang kami ay hanguin mula sa pagkalugmok, sa problema, sa pagsubok. Nandyan ka pa rin para alagaan, ingatan at ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Purihin po ang iyong pangalan at nawa sa araw na ito, bilang bahagi ng aming pagsamba, ang pakikinig ng iyong salita, kayo po ang magbukas sa aming mga puso, sa aming mga isipan, upang lubusan naming maunawaan ang iyong mga salita. Dalangin po namin dahil buhay at banal ang iyong mga salita, maunawaan namin ito at maisapuso, Panginoon, at maintindihan namin na napakaganda ng iyong plano sa buhay ng bawat isa. Purihin ang iyong pangalan, sambahin ka, at nawa kasama ka namin habang kami ay nakikinig at nag-aaral ng iyong mga salita. Sa iyo po ang papuri, ang iyong nawang Espiritu Santo, ang iyong banal na Espiritu, ang makakilos ng malaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa oras na ito. Purihin ang iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Gaya nga po ng ating sinabi, ang ating pag-aaralan ay isa sa magandang bahagi ng Biblia. Ito po tumutukoy sa Panginoon na ating pastol at tukoy din sa atin bilang mga tupa. Pagka binabasa po natin ito, siguro halos karamihan sa atin ay nababasa na po ito. At ito ay nagpapalakas ng loob na chapter. Kahit pabasahin natin yan ng paulit-ulit, ito po'y punong-puno ng katiyakan at katotohanan. At tunay na magkakaroon tayo ng pinagpalang buhay kapag ka ito ay ating sinampalatayanan o nanalig tayo sa mga salita ng Diyos na ito. Nagtiwala tayo sa mga salita ng Diyos na ito. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay yung verse 1 lang muna. At gagawin nating series ito, serye. Sa verse 1 lang po muna tayo. Ang una ay yung ating pastol. Ang kaisa-isa at tunay na pastol, na mabuting pastol, na kayang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan para tayo magkaroon ng isang pinagpala, kompleto, tinatawag nga ng iba na life to the full, yung kompletong buhay, isang ganap na buhay. Siya lang ang kaisa-isang pastol, tunay na pastol. Ulitin ko, na pwedeng magbigay ng lahat. Every single need ng bawat tao. Siya lang ang makapagbibigay upang ang buhay natin ay maging lubos na pinagpala. So, maaaring sabihin ng iba, parang hindi naman ata ganun katotoo yan. Kagaya halimbawa kapag ang tao ay sobrang higpit ng kanyang pangangailangan. Ano po? O kaya ay sobrang hirap
ng buhay. Maaari niyang sabihin na, bakit ako? Naniniwala naman ako sa Diyos, sa Panginoon. Pero eto pa rin, ako pa rin ay nasa mahigpit na pangangailangan. At maaaring sabihin din niya na samantalang yung iba ay napakaganda ng buhay. Sa kabila ng kanilang kawalang tiwala, kawalang pananalig sa Diyos at kawalang pagsunod sa Diyos. Yan pong mga bagay na yan ay pag-uusapan natin. Baka siguro ay sa susunod. Titingnan natin bakit nga ba ganoon minsan. Samantalang ang aking sinasabi ngayon ay doon sa verse 1 na ating pag-aaralan, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pero sa ngayon, yung pastol ay kikilalanin natin at pagkatapos ay uunawain natin yung tungkol sa mga tupa sa ating mga personal na buhay bilang mga tupa. Kaya nga sa oras na ito ay titingnan natin yung pastol. Sino ba itong pastol? At kung may panahon tayo, sa susunod po ay maaaring itutuloy natin, liliwanagin natin bakit nga ba may ganong mga tanong na ako nananalig naman ako sa Panginoon, pero ganito pa rin ang aking buhay. Yung mga walang takot sa Diyos, minsan mga corrupt, pero sila ay kompleto at higit pa sa kanilang pangangailangan. Sa ngayon, tingnan muna natin, magpo-focus lang po tayo sa verse 1. Kikilalanin natin mabuti ang pastol na ito, na siyang sabi ko, ulitin ko, siya ang kaisa-isang pastol na kayang magbigay ng lahat ng ating pangangailangan upang magkaroon tayo ng pinagpala at maayos na buhay. Sa Bagong Tipan, kung ating babasahin, makikita natin sa Gospel ni John. Alam po ninyo, sa Bagong Tipan ay nabuhay yung ating Panginoong Jesus. Nagkatawang tao siya at inangkin niya ang pangalang ito sa John chapter 10, verse 11. Ay inangkin niya ang salitang ito. Makita natin sa monitor, ang sabi niya, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. So si Jesus po yan. Si Jesus po yan na inangkin niya yung pangalan ng isang pagiging pastol. At siya ang tawag niya sa kanyang sarili. Ayon kay John, sa John 10:11 nga ay siya ang mabuting pastol. At inote po ninyo, doon sa naka-highlight, the good shepherd lays down his life for the sheep. Iniaalay niya ang kanyang buhay sa mga tupa. Inonote po natin yan dahil mamaya makita natin napakahalaga po ng bahaging yan ng Biblia. Itong si Pablo, yung sumulat ng Hebreo, ay binanggit din sa Hebreo chapter 13 verse 20 itong si Jesus bilang great shepherd, dakilang pastol. Tingnan natin, yan makita natin sa Hebreo 13:20 na si Jesus naman ay tinawag na the great shepherd of the sheep. Siya po yung dakilang pastol ng mga tupa. At, inote ninyo, siya po ay nag-shed ng kanyang blood. Yung kanyang dugo ay bumuhos sa krus ng Kalbaryo. Kasi napakahalaga niya, kasama yan sa ating pag-uusapan at pag-aaralan. So, itong ating pastol na ito, si Jesus, sa John 10:11, sa Hebreo ay great shepherd, sa John ay mabuting pastol. Sa Lumang Tipan, sa ating pinag-aaralan, sa verse 1 ng awit 23, si Yahweh, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. So, dito po makita natin na walang ibang nag-alay ng buhay. Babae man o lalaki, walang ibang nag-alay ng buhay
para sa mga tupa, meaning para sa atin. Walang sino mang nagbuhos ng kanyang dugo, lalaki o babae, wala. Walang nag-alay, nagbuhos ng kanyang dugo para sa atin. Walang namatay at muling nabuhay sa mga patay para tubusin ang sangkatauhan, kundi si Jesus lang. Kaya tama nga siguro at tunay nga na malinaw sa ating mga binasang talata na siya lang ang kaisa-isa, nilagyan ko nga ng pamagat yan, the only true shepherd. Yan. That can give our every single need. Ano? Siya lang ang tunay na tupa na pwedeng makapagbigay ng bawat pangangailangan natin. Kaya nga kung si Jesus, ang Panginoon, ang ating pastol, sabi mabuting pastol, dakilang pastol, kung ang Panginoon ang ating pastol, dahil wala namang ibang gumawa ng kanyang ginawa para sa atin, kundi siya lang. Kung ganon, kung siya ang ating pastol, kung siya ang pastol ng ating buhay, tunay nga na hindi tayo magkukulang. Para mas maunawaan pa po natin ang ating pinag-uusapan, ang aking sinasabi, para maliwanagan pa natin, ay titignan muna natin itong sheep o itong tupa. Ano? Kasi sabi niya, ang Panginoon ang aking pastol. So tayo, pag-usapan natin itong tupa, tayo yon. Siguro itanong natin, sino ba ako? Who am I? Sino ba tayo? Ano ba tayo? Yan. Para maintindihan natin na wala tayong ibang kailangang pastol kahit sino. Wala tayong ibang pwedeng pagtiwalaan na mga ngalaga at magdadala sa atin sa isang buhay na pinagpala, kundi ang ating Panginoong Hesus lang. Kaya kilalanin muna natin ang ating sarili. Sino ba ako? Ano ba tayo? Sino ba tayo? Siyempre, nung likhain tayo ng Diyos, kung ating makikita, meron yan sa Genesis chapter 1, verse 26. Ang Biblia po ay malinaw na nagsasabi na tayo po'y nilikha ng Diyos. Then God said, yun ang naka-highlight, let us make mankind in our image, in our likeness. Likhain natin ng tao, sangkatauhan, ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So tayo po ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, sa kanyang larawan. Nilikha tayong banal. Nilikha tayong walang bahid kasalanan. At maging ang bagong tipan ay nagpapaliwanag din sa mga sulat po ni St. Paul. Sa mga sulat ni St. Paul ay pinapakita niya ng malinaw kung sino ba tayo at kung ano ba tayo. Sa 1 Thessalonians, sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, 5:23, yan, may the God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ano meron po? Yung ating whole spirit, yung buo nating katauhan, ito po yan. Yung spirit, soul, and body. Yan ikaw, yan ako. Yan tayong nilikha ng ating Diyos. Nilikha tayo sa kanyang wangis, nilikha tayo sa kanyang larawan, banal, at meron tayong isang sangkap na tayo lang ang meron. Meron tayong espiritu, kaluluwa, at katawan. Yan ang una. Siguro na pwede mo sabihin, sino ba tayo? Ano ba tayo? Yan po tayo. Nilikha tayo ng Diyos na merong espiritu,
kaluluwa, at katawan. Nilikha tayong banal. At ang gusto nga ay maging blameless tayo hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Kaya lang, simula pa lang dun sa ating mga magulang, kay Adan at kay Eva, na siyang ating unang mga magulang, alam nating lahat, pagkatapos tayong likhain na banal, malinis, likhain tayo na isang kompletong pagkatao, meron tayong espiritu, kaluluwa, at katawan. Sabi ko nga kanina, maraming tao ang hindi pa na naliliwanagan na ito tayo, yon ang sangkap natin. Meron tayong espiritu, kaluluwa, at katawan. Ganun pa man, mas unawain pa natin, sino ba tayo? Umabot sa punto na nagkasala ang unang nilikha ng Diyos, si Adan at si Eva. Kaya naman, dahil sila po ay nagkasala, nalaman na natin ngayon ang kanilang kasalanan. Tayo rin ay naging makasalanan. Yun ang isang nakakalungkot na bagay. So, sino tayo? Maganda ang pagkakalika sa atin, maayos, kompleto. Pero nung tayo po'y magkasala, sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan at ni Eva, at maging tayo mismo ngayon, ay nagkasala, ang Biblia ay nagpapaliwanag na lahat. Kung titignan natin sa Bagong Tipan, sa Roma chapter 3, verse 10, ay makita natin na walang matuwid. There is no one righteous, not even one, kahit isa. Lahat ng nilalang. There is no one righteous, not even one. Sa verse 23 nga, pagka binasa na sa bandang dulo pa ng chapter 3 na yan, sa 23, lahat ay all have sin, all, lahat, and fall short of the glory of God. Kung ito ang glory ni God, hindi tayo umabot sa kalwalhatian ng Panginoon. Yun ang isang nakakalungkot na bagay. At hindi lang yun. Nung tayo'y magkasala, doon din sa Romans chapter 6, kung inyo makita sa monitor, may naka-highlight dyan, the wages of sin is death. Romans 6:23. So sa Romans 6:23 po, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So pagkatapos magkasala ni Adan at ni Eva, namanan natin yung kasalanan, nagkasala din tayo sa ating sarili dahil nga tayo makasalanan, natural lang na nakakagawa tayo ng kasalanan dahil tayo ay pinanganak na makasalanan. Pero ang nakakalungkot pa, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam po ninyo, pagka sinabing kamatayan, meron akong verse dito sa Isaiah 59:2. Sabi diyan sa Isaiah 59:2, but your iniquities have separated you from your God. Your iniquities have separated you. So, nung magkasala si Adan at si Eva, namanan natin, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi ni Yahweh kila Adan, kapag kinain nyo, sa araw na kainin nyo ang bungang kahoy na yan, mamamatay kayo. Ang isang kahulugan na sinasabi ng Biblia sa kamatayan, at ito ay karaniwang kahulugan ng kamatayan. Anumang uri ng kamatayan, ay yan ang pinakamagandang kahulugan, separation. Dahil sa kasalanan natin, we are separated from God. Tayo ay nahiwalay
sa Diyos. At ang pinakamasakit na katotohanan, dahil tayo nagkasala, nahiwalay tayo sa Diyos na pinagmumulan ng buhay, pinagmumulan ng mga lahat ng ating pangangailangan. We are separated from God. Tingnan nyo, kasi yung kamatayan, pagka yung tao kasi namatay, pagka yung tao namatay, ang kanyang katawan ay maiiwan, aalis yung kanyang kaluluwa. Separation from body to soul. Separation. So sa spiritual na usapan, ang spiritual na kamatayan ay separation from God. Spiritual death yan. Separation from God. But your iniquities have separated you from your God. Kamatayan spiritual yan. Kaya pag sinabing ang bayad, ang kabayaran, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, pagkahiwalay sa Diyos. Pagkahiwalay sa Diyos. At ang bunga pa niyan ay mas matindi pa sa Revelation, napakalinaw ng sinasabi doon. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown, saan? Into the lake of fire. Kaya dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan, namana natin, nagkasala tayo, lahat ay nagkasala, no one is righteous. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ang kamatayan ay separation from God. Kaya ang tao ay pagdating ng panahon na ang kanyang katawan ay hindi nakakayanin at mamatay, siya po ay dahil nakahiwalay siya sa Diyos, siya po ay pupunta, itatapon sa lake of fire. Ang sama naman, sabi natin siguro, medyo pangit naman ata masyado yan. Kaya nga po, ito ang pagkakataon na kung saan itong ating pastol, pagtagpuin na natin ngayon, itong pastol at itong tupa, tayo, itong mabuting pastol at tayo. Kaya nga napakahalaga nitong ating pinagbubulay-bulayan. Sa verse 1 lang po tayo. Ang Panginoon ang aking pastol. Si Jesus ngayon ang mabuting pastol. Si Jesus ang great shepherd. Hindi ako magkukulang. Kahit pa nangyari ang lahat ng masakit na ito, kahit pa nangyari na tayo nagkasala, at ang bayad sa kasalanan, kamatayan, pagkahiwalay sa Diyos, ang sabi ng Biblia, kahit pa posible pagkatapos sa ating mabuhay na ito ay itatapon sa apoy. Pero nandyan ang mabuting pastol na kung siya ay magiging mabuting pastol ng ating buhay, kung siya po ay magiging pastol ng ating buhay, kanina ay ulit-ulit kong sinasabi na siya lang ang nakagawa. Siya lang ang nakagawa. Ang sabi pa nga ng ating Biblia, kinakanta ito sa simbahan, sa John 1:29. Kordero ng Diyos na nag-aalis. Di ba? Merong kantang ganyan sa John 1:29. Kordero ng Diyos na nag-aalis. Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world, ang sabi. Tingnan nyo. Kaya kinakanta pa natin niya sa simbahan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Ang kasalanan na nagdulot ng kamatayan, ang kasalanan na nagdulot ng pagkahiwalay, separation from God, ang kasalanan na sa bandang huli ay magtatapon sa atin sa lake. Ang tawag sa Tagalog ay dagatang apoy. Kung nakita mo yung dagat, tubig yun, dito dagat na apoy, itatapon. Pero meron tayong mabuting pastol. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan.
at yung penalty ng kasalanan. At yung punishment na bunga ng kasalanan. Na kung saan yun yung eternal death, yung walang hanggang kamatayan. Naalala ba natin kanina, binasa natin sa John 10:11? Ano nakalagay sa John 10:11? The good shepherd lays down his life for the sheep. At sa Hebreo naman, yung kanyang blood, nabasa na, pina-highlight ko yung blood na bumuhos kay Jesus. Alam po ninyo, bakit yung ating mabuting pastol, bakit hindi tayo magkukulang kapag siya ang ating pastol? Kaya niyang ibigay ang kanyang buhay, kaya niyang ialay ang kanyang buhay, ibuhos ang kanyang dugo at mamatay para lang ma-meet ang ating pinakamahalagang kailangan sa buhay. Siya nga ang kordero ng Diyos na kinailangang mamatay, ihandog. Bakit? Kasi kailangan ng bawat isa. Kailangan ko bilang makasalanan, kailangan natin bilang makasalanan. Ulitin ko, siya lang. Siya lang. Kasi ganito ang sabi ng Hebreo, kung babasahin natin. Sa Hebreo 9, verse 22, ganito ang nakasulat. Ano? Kung ating titingnan. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Hinighlight ko lang. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kaya kanina binasa ko, ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay. Ang mabuting pastol, sabi ng Hebreo, yung great shepherd ay yung kanyang dugo ay ibinuhos. Kasi without the shedding of blood, there is no forgiveness. Dahil kailangan natin ang ganito. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay para yung isang kailangan natin na hindi natin makuha, sa Kanya ito nanggagaling. Sa Kanya lang ito nanggagaling. Kaya sabi ko kanina, nung ipaliwanag ko yung mabuting pastol, walang sino man na lalaki man o babae na gumawa ng ganito. Walang sino man na lalaki man o babae na nagbuhos ng kanyang dugo. Kasi kailangan nga, kasi kung walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran, ang sabi ng ating banal na Biblia. Kaya si Jesus lang, Jesus alone saves. Siya lang ang nagliligtas mula sa kasalanan at sa kamatayan. So ngayong araw na ito, ang pinakamahalaga munang kailangan ng tao ang ating nais na bigyan ng kaliwanagan bago ang ibang kailangan. So sa verse 1, sa verse 2 at sa susunod na mga talata sa awit 23, pag-aaralan natin sa susunod. Pero ngayon, ang pinakanagmamadali, immediate, urgent, na kailangan natin ay ang kapatawaran at ang kaligtasan, katubusan, ang pagliligtas ng Panginoon. So ano ang kailangan natin ngayon bilang mga tupa? Hindi pagkain. Kailangan natin yan, pero hindi yan ang nagmamadali ngayon. Gamot, o kaya ay pera. Higit pa dyan, ang kailangan natin ay si Jesus. Si Jesus na siyang tanging mabuting pastol na nag-alay ng kanyang buhay, nagbuhos ng kanyang dugo para itong lahat ng sinabi ko tungkol sa kasalanan, tayo'y maligtas. Bakit hindi muna pagkain? Makakapaghintay yan. Kahit 3 araw na hindi kumain ng tao, pwede. Bakit hindi gamot? Bakit hindi pera? Kasi ang nagmamadali na kailangan natin ngayon
ay yung katiyakan na yung mabuting pastol ay nasa ating buhay. Sa Bible, kung ating titingnan, ito familiar na talata ito Mateo 6:33. Mateo 6:33. So, but seek first, yan naka-highlight yung first. Ano yung una? But seek first the kingdom of God and His righteousness. At pagkatapos, and, yung second, and all these things, lahat ng iba mong kailangan. Pero una, seek first the kingdom of God. At kung i-review natin yung sinabi ni Paul sa 1 Thessalonians 5:23, kung inyong naalala, ano ba yung sangkap ng ating pagkatao? Spirit, soul, and body. Bakit hindi body, soul, and spirit? Hindi. Ang tamang arrangement, spirit, soul, and body. Spiritual muna. Napakahalaga. Spiritual muna at nahuhuli yung body. Pero dahil ang tayo ay sadyang makasalanan, inuuna natin yung body, katawan, pagkain, gamot, pera, bahay, trabaho, pagkakakitaan. At kung sakaling may panahon pa matitira, saka natin naiisip yung spiritual. Sa Diyos, ang pangunahing mahalaga. Sa isang mabuting pastol na kagaya ng Panginoon at walang ibang pastol, walang ibang makapagliligtas, siya lang. Alam niya ang kailangan natin. Kahit pa ialay niya ang kanyang buhay para lang matugunan ng ating pangangailangan. Ang tanong, meron po ba tayong mabuting pastol? Wala tayong pagpipilian na mabuting pastol. Sino lang? Si Jesus. Siya lang ang nag-alay ng buhay dahil kailangan natin. Siya lang ang nagbuhos ng kanyang dugo dahil kailangan natin. Dahil ang isang pangangailangan natin na hindi kayang ibigay ng sino paman at ng ano paman ay ang kapatawaran at ang kaligtasan na hinahanap ng lahat. Pero huling verse ngayong umaga, sa 1 John chapter 5, isang huling verse po ngayong umaga. Tapos itutuloy natin yung chapter 23 verse 2 sa maybe next time na mag-aral po tayo. Pero ngayon, nililinaw ko lang, mabuting pastol at yung tupa at ang pinakaunang pangangailangan ng tupa. Sabi ng Biblia, whoever has the Son has life. Kung nasa iyo yung anak ng Diyos, whoever does not have the Son of God does not have life. Kapag nasa iyo yung anak ng Diyos, meron kang buhay. Hindi ba sabi natin, kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan, ng separation from God, at magdudulot yon ng lubusang pagkahiwalay ng walang hanggan. Pero ito, kapag meron ka, kapag nasa iyo yung anak ng Diyos na ito, meron kang buhay. Ibig sabihin, naabsuelto ka, napatawad ka, nalinis ka, yung separation from God ay nabalik, na-restore, kapag meron kang Panginoong Jesus na siyang tunay at kaisa-isang pastol na kayang ibigay ang isa sa pinakamahalaga nating pangangailangan na siyang pinag-aralan natin ngayong umaga. Kaya kapatid, tayo ay magkaroon po lahat po ng nakakapanood, nakakapakinig ng online na pag-aaral at pagsamba na ito. Huwag nating palampasin ang katotohanan ito na hindi natin lagay sa ating puso. Isipin natin, sino nga ba ang ibang mabuting pastol? Sino nga ba ang ibang tunay na pastol? Sino nga ba ang ibang pwedeng pagtiwalaan
para tayo ay ma-restore sa ating relasyon sa Diyos maliban kay Jesus. Siya lang ang nagkaroon ng kakayanan para i-restore tayo sa Diyos dahil sa pagbubuhos ng kanyang dugo, banal na dugo. Kaya nga, ulitin ko, nasa iyo ba si Jesus? Tinanggap mo na ba si Jesus na mabuting pastol, na kaisa-isang magre-restore ng iyong relasyon sa Diyos? Hindi ang anumang ibang pangalan. Hindi ang anumang ibang mga ritual o anumang bagay na pwede nating sabihin. Wala. Si Jesus lang ang mabuting pastol na kayang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan, at ang pinakamahalaga dito ay ang pagbabalik relasyon sa Diyos, kaligtasan, kapatawaran sa ating mga kasalanan. If you have Jesus, you have life. Pe-pray po tayo ngayon, ngayong umagang ito. Bago tayo tuluyang mag-sign off, tayo po ay magpe-pray. Kung narinig po ninyo ito, naunawaan, i-review po ninyong mabuti. Hayaan nyo, tingnan ninyo kung qualified ba ito, na talagang biblical ba ito, ito ba talaga ay sinasabi. Andyan po lahat ng mga talata na pwede ninyong i-review at makita po ninyo. Huwag na kayong magdalawa o tatlong isip. Andiyan si Jesus, ang tunay at mabuting pastol na makapagbibigay sa inyo. Ang pinag-aralan natin ngayon, yung pinakaunang pangangailangan ng tao. Yan yung kaligtasan. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami po ay nagagalak dahil naunawaan namin ngayon itong aming mabuting pastol. Sabi ng John 10:11 na siya mismo nagsabi, ang aming Panginoong Jesus. Sabi din ng Hebreo, nung nagsulat ng Hebreo, na siya yung dakilang pastol at ang kanyang dugo ay binuhos. Siya yung mabuting pastol at nag-aalay ng kanyang buhay. Kaya pala ganoon, dahil kailangan namin. Dahil may kailangan kami. Kailangan ma-meet ang kailangan namin yun. Dahil ang Biblia nagsasabi, ang mabuting pastol, ang aming pastol, kapag siya ang aming pastol, hindi kami magkukulang. At ang isang kakulangan, ito, aming mga kasalanan na hahantong sa kamatayan, hahantong sa pagkahiwalay sa Diyos, at hahantong sa walang hanggang kaparusahan. Kinatagpo ng aming Panginoong Jesus upang kami ay mapatawad, ma-restore ang aming relasyon sa Diyos, at magkaroon kami ng buhay. Tunay na buhay. Hindi lang itong pansamantalang buhay na ito, kundi isang buhay na walang hanggan. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Aming dalangin habang kami ay may pagkakataon at hindi pa kami abala sa maraming bagay. Pagbulay-bulayan namin ang aming mga pinag-aralan ito, isipin at tanggapin ang aming mga kakulangan, kasalanan, dahil no one is righteous, walang matuwid. Lahat kami nagkasala. Lahat kami. Walang hindi nagkasala sa amin, Panginoon. Kaya kaming lahat ay nangangailangan ng isang mabuting pastol na kagaya mo. At wala ng iba. Dahil ikaw lang ang nag-alay ng buhay. Ikaw lang ang nagbuhos ng dugo para kami ma-restore sa aming relasyon sa Diyos. Patawarin po ninyo kami sa aming kabulagan. God, nadidiliman kami minsan at hindi namin maunawaan ang maraming mga katotohanan kagaya ng aming nabasa at pinag-aralan ngayon. Liwanagan po ninyo kami, patawarin po ninyo kami. Alisin po ninyo sa amin ang mga kasalanan na nagpapadilim sa aming kaisipan, sa aming puso. Maghari ka po sa aming mga buhay. Maghari ka po, Panginoon.
tinatanggap ka namin. Welcome po kayo sa aming buhay. Kayo ang aming maging tagapagligtas. Kayo ang aming manunumbos. Kayo ang aming Panginoon na siyang tunay na pastol na mangangalaga at ibibigay lahat-lahat kung kailangan namin, kahit ang iyong sariling buhay. Salamat po. Katagpuin mo ang pinakamahalagang pangangailangan ng mga tao. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang maging pastol ng aming buhay. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga mamamayang Pilipino, O God, na maaring nag-iisip ngayon ng mga maraming bagay, lalo na sa aming sitwasyon ngayon. Aming dalangin, O God, nasain ng bawat isa na pagharian mo, na samahan mo, na tulungan mo, Panginoon, alalayan mo bilang mabuting pastol sa lahat-lahat ng kani-kanila at ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat. Ang pagpapala mo ay sumaaming lahat. Purihin ang iyong pangalan. Napakadakila ng pastol na ito. Gagawin ang lahat para lang ma-meet ang aming pangangailangan. At ngayong umaga, nagtitiwala ako na na-meet ang pinakamahalagang pangangailangan ng tao. Ang kapatawaran, tunay na kapatawaran, tunay na restoration ng relationship namin sa Diyos, at ang tunay na kaligtasan na siya lang ang aming Panginoong Hesus ang makapagbibigay. Purihin ang iyong pangalan. God bless the Philippines. I-bless mo ang bansang Pilipinas. Palayain sa anumang salot. Palayain sa anumang karamdaman. Palayain, O God, sa anumang kasalanan, O God, na bumibihag, nagpapadilim ng aming kaisipan at ng aming buhay at ng aming pagkatao. Kayo ang tunay at kaisa-isang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Sa iyo po lahat ng kapurihan. Amang Banal, napakabuti po ninyo sa amin. Salamat sa oras na ito na kami ay usap, nakarinig, nakapagbasa, nakasamba, nakaawit, kahit pa may stay home ang direktiba ng aming gobyerno, ay pwede ka naming sambahin at purihin. Sa iyo po lahat ng papuri, laging may pag-asa sa aming mabuting pastor. Ito pong aming dalangin na may pagtitiwala, pananampalataya, pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Maraming salamat po. Itutuloy natin ang series na ito. Verse 1 ang ating kinuha ngayon. Sa next time po ay magbe-verse 2 tayo. Maaaring sunod-sunod na mga talata. God bless us all po. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. Oh. Then you came along, you put me back together. Every desire is now satisfied here in your love. Hey. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Lord, there's nothing, nothing is better than you. No, I know it's true. Come on now. Hey. I'm not afraid.
friend, yeah. 'Cause the God of the mountain is